Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa araw na ito at ating tinatalakay ang God's timeline. No? So sa nakaraan, ating natunghayan from Genesis to Malakay, ito ay bahagi pa ng Intay-Pass. No? By the way, ang pinag-aaral nating God's timeline, ito ay may tatlong bahagi, no? Ang mga panahon, which is the in time past, but now and the ages to come. So today tayo magpapatuloy at ating titignan itong four gospel, no? Natapos natin yung Genesis to Malakay at ito ay part of in time past. At tandaan natin kapag ang gitnang pader, no, ng partition or the wall of partition between the Jews and the Gentiles, ito ay ang katawan ng Kristo ay hindi pa umiiral, no? Kung ang wall of partition na yan ay nandiriyan pa, no, umiiral, no? So ngayon ating titignan ang apat na ebanghelyo during the time of Christ's earthly ministry. Sa bahaging ito ay umiiral pa rin ang paghihiwalay ng mga Hudyo at Hentil sa mga panahon na yon, no? So ibig sabihin hindi pwedeng umiral ang body of Christ. So sa mga panahon na yon, ang body of Christ ay wala pa, no? So ating titignan ito ngayon, ano, kung sa mga talatang ating tutunghayan, ano, tignan natin, susuriin natin kung ito ba ay makikita natin, ano, yung wall of partition, no? So in Matthew chapter 10 verse 5 and 6, ating mababasa dito sa ating screen. This 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, "Go not into the way of the Gentiles." No? Ito yung instruction ni Jesus Christ sa kanyang 12 apostles. No? Go not into the way of the Gentiles and into the city of the Samaritans, enter ye not. And then in verse 6, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Dito sa talatang ito, mayroon pa ring distinction, ano? Ang utos ni Panginoong Hesus ay sila ay tutungo sa mga Jewish people only, ano? To the lost sheep of the house of Israel. Then in Matthew chapter 15 verse 24, makikita din natin dito na verse 24, but he answered and said, ang Panginoong Yesus, I am not sent forth unto the lost sheep of the house of Israel. No? So, ito yung sinabi ni Jesus, siya ay sinugo lamang sa mga nawawalang tupa ng Israel. Then in John chapter 4 verse 22, ating makikita dito na ye worship, ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. No? So, ayon sa talata, malinaw na ang kaligtasan ay para sa mga Hudyo. No? Ngunit hindi ang makikita natin dito, ang Israel ay hindi pa handa, no, para tuparin ang posisyong ito, no, dahil kanilang tinanggihan ang kanilang Mesyas at ang ginawa nila ay ipinako nila doon sa krus, no. So uh, dito natin makikita itong ating timeline, ano. Makikita natin sa mga talatang nabasa ang wall of partition between the Jews and the Gentiles ay naroon pa din, ano. Ibig sabihin, ang pangyayaring ito ay nasa panahong in time past, no? So, ngayon ating susuriin, ano? Titignan natin ngayon ang susunod na bahagi, ano, ng iyong Biblia. Ito ay mula sa Genesis o pagkabuhay namang muli ng ating Panginoong Yesus, ano? Sorry, no? O, mula sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Yesus hanggang sa Acts chapter 1 to 7, chapter 1 to chapter 7. So, sa mga talatang ito o kabanata na ito, may isang talinghaga na nagpapaliwanag sa bahaging ito ng panahon.
So marahil first time pa lang natin narinig ito, pero ito ay ating nababasa. Titignan natin sa Luke chapter 13 verses 6 to 9. No? Sa medyo mali. Tignan natin yung sa verse 6, Luke chapter 13, ito yung parable of the fig tree. No? Verse 6, he spake also this parable, a certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon, and found none. No? Ang talinghagang ito ay tungkol sa isang puno ng igos na inahanapan ng bunga ng may-ari, ano, at wala itong makita. So, and then in verse 7, then said he unto the dresser of his vineyard, behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree, sabi niya, and find none. Cut it down, sabi niya, sabi nung may-ari, why cumbereth it the ground? So, sinabi ng may-ari na putulin na ito, no? Dahil wala naman itong bunga, no? 3 taon na siyang hinahanapan ng bunga, pero wala itong makita. Then in verse 8, and he answering said unto him, yung gumagawa, no? So, Lord, let it alone this year, sabi niya, till I shall dig about it and dung it. So, ang sabi ng nag-aalaga, bigyan pa ito ng pagkakataon, ano, na 1 taon, ano. Ito ay kanyang aalagaan at ito ay kanyang bubungkalin, lalagyan ng pataba, no, dung it. Then in verse 9, sabi niya rito sa talata, and if it bear fruit, well, sabi niya, and if not, then after that thou shalt cut it down. So marahil sa isang sa mga nakakalito, no, na bahagi sa banal na kasulatan, sa karamihan, ano, ay ang unang 7 kabanata ng aklat ng mga gawa. So sa ating pagpapatuloy sa unang 7 kabanata sa aklat ng mga gawa, kailangan nating maunawaan ang kasalukuyang mga nangyayari sa mga panahon na yon. Kapag ating naabot ang dulo, no, ng 4 na ebanghelyo na ating tinignan kanina, no, from Matthew to John, namatay si Jesucristo, no, inilibing at muling nabuhay, pagkatapos siya ay umakyat sa langit. Then in chapter 2 of the Book of Acts, dito bumaba ang Santong Espiritu. Maraming tao ang nag-iisip na ang Church, the body of Christ, ay nagsimula na sa mga oras na yon. Ang iba ay hindi binibigyan ng pansin ang bahaging ito ng Biblia mula sa kamatayan ni Jesucristo hanggang sa katapusan ng Acts chapter 7. May isang yugto, no, ng panahon from AD 33 to AD 34. So, paano ko ito nalaman, ano? Based sa mga eksperto, no, sa mga chronology, you know, yung mga scholars, no, of the Book of Acts, ito yung pangyayari sa parable of the fig tree. Anyway, kung if you are not satisfied, you can search, no, para sa iyo, no, for your own, no. Ang talanghaga sa parable of the fig tree, si Jesucristo ay nagministeryo sa bansang Israel for 3 years, no. Subalit wala itong nakitang bunga sa kanila, no, ng pagsisisi sa bansang ito, no. Ayon sa talinghaga, inutusan ang tagapangasiwa na putulin na, no, ang halamang igos, which is yon, Israel, no. Subalit nakiusap ang tagapangasiwa for 1 year, no, upang ayusin ang kanilang mga sarili. At kung hindi sila magkakaroon ng bunga ay yun, no, sila'y puputulin. Subalit ang bansang ito ay hindi nagsisi, ano, from the death of Christ to the death of Stephen, ano. Eksaktong ito ay 1 taon at ang bansang ito ay nahulog, no. Dito pa samantalang naputol ang programa ng Diyos sa Israel, no. So tandaan natin, when there is a separation, no, between the Jews and the Gentiles, no, it is not the body of Christ is not existing.
Tandaan natin yan, no? Pagka mayroong separation, no, between the Jews and the Gentiles, no? Ngayon, titignan natin ang paghihiwalay sa pagitan ng Israel at ng mga Hentil sa chapters 1 to 7 ng mga gawa, no? So, makikita natin sa mga kabanatang ito ang gitnang pader sa Israel, no? Ang gitnang pader sa Israel, yan, no? So, ay umiiral pa rin, no? So, sa unang kabanata, ang mga nalalabing mananampalataya during those days, o maliit na kawan, ano, yung mga little pluckers, ano, na sumampalataya sa ating Panginoong Yesus at sila ay nagpatuloy at sa unang kabanata, may makikita tayo doon na sila ay umaasa, no, para sa ipinangakong kaharian, ano, to restore the kingdom, kasama sila, no. Ang sabi niya sa Acts chapter 1 verse 6, when they therefore were come together, no, sabi niya doon, they asked of him saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? So, ang bansang Israel, sila ay nakatuon, ano, nakapokus doon sa paghahari ng Panginoon, ano, ng Panginoong Yesus, no? Nakasama sila. They are expecting, no, na ang concern ng mga believing Jews na ito, or the small plucker, ay tungkol sa pangako ni Jesus na kaharian, no? Ito ang ipinangako sa kanila during the time of his ministry, earthly ministry, ano, in Luke chapter 12 verse 32. Hindi nakalagay sa ating screen. Ang nakalagay doon, fear not, little flock. Sabi niya, dito lang nabanggit yung little flock, no? For it is your Father's good pleasure to give you the kingdom, no? Ibibigay sa kanila yung kaharian. Ito yung paghahari ni Kristo na kasama sila, no? For 1,000 years upang sila ay maging pagpapala sa buong mundo, no? Yun ang pangako ng Diyos, ano, kay Abraham in Genesis chapter 12. So sa ikalawang kabanata ng mga gawa, binanggit ni Pedro ang hula ni propeta, no? Yung hula ni propeta Joel, ano? Kayo so kayong mga lalaki ng Judea, no? Ito ang hula ni propeta Joel, ano? So sa Old Testament, tandaan natin, ang Diyos ay nakitungo sa bansang Israel through prophecy, no? Sa pamamagitan ng mga propeta, no? Propesiya, no? So sa talatang 2, nakipag-usap si Pedro kanino? Sa mga men of Israel, ano? Tandaan din natin, ang Diyos ay nakitungo sa bansang Israel, ano? Sa pamamagitan ng mga propesiya, no? At hindi sa mga hentil. Never, ano? Makikita natin sa Acts chapter 2 verse 14. Ang sabi diyan, but Peter, standing up with the 11, no, lifted up his voice and said unto them, kanino? Ye men of Judea. Actually, from Acts chapter 1 to 7, wala tayong makikita na nabanggit na mga Gentiles people dito, no? And all ye that dwell at Jerusalem, no? Be this known unto you and hearken to my words. Sabi niya rito, no? So, sa kabanatang chapter 3, Acts chapter 3, verse 12, nakipag-usap sila sa Israel again, no? Makikita natin sa talatang ito, verse 12, and when Peter saw it, he answered unto the people, ye men of Israel, no? Why marvel ye at this, or why look so earnestly on us, as though by our own power or holiness we had made this man to walk? Ito yung milagrong ginawa ni na Peter, no, nung sa isang pilay, ano, at siya ay nakalakad, ano. So so then in Acts chapter 3 verse 24, no, and 25, so ayon sa talata,
Yeah, and all the prophets from Samuel, no? Tignan ninyo, ang lahat ng mga language dito o yung mga wika, ito ay tumutukoy sa mga prophets at mula kay Samuel, no? And those that follow after. At yung mga sumusunod, ano? As many as have spoken have likewise foretold of these days. So then in verse 25, ye are the children of the prophets, no, and of the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, no, and in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed, no. So through them, ang lahat ng mga kindreds of the earth, sila ay pagpapalain, no. So makikita natin dito ang pakikitungo pa rin ng Diyos through Israel, ano, to be a blessings to the Gentiles people, as He promised in Genesis chapter 12, no? In Acts chapter 3, tingnan natin yung verse 26, no? So, sa Tagalog, sa inyo muna ang Diyos nang ibangon ang kanyang anak na si Jesus ay sinugo siya upang pagpalain kayo sa pagtalikod sa bawat isa sa inyong sa inyo sa kanyang mga kasamaan, no. So dito sa kabanatang 3, makikita natin na ang pangangaral ni Pedro ay sa mga Hudyo, no, kayong mga lalaki ng Israel, no. Sa mga talatang 24 hanggang 26, binanggit ni Pedro, no, ang mga propeta mula kay Prophet Samuel, and then tandaan ang pakikitungo ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ng propesiya, no. Sa kabanatang 4, si Pedro ay nangusap pa rin sa Israel, no. So in Acts chapter 4 verse 8, so makikita natin dito na then Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, ye rulers of the people. Usually, pag nakita natin yung rulers of the people, okay, ang mga taong ito is referring to Israel, ano? So, sabi niya nito, kayong mga pinuno ng bayan, no? Sino bang bayan tinutukoy dito? Israel, and elders, no, of Israel, no? Tayong bumabasa sa salita ng Diyos mula sa pagbasa natin sa Acts chapter 1, ano, uh, hanggang sa pangangaral nila uh, sa bansang Israel lamang, ano. Kung tapat tayong bumabasa, makikita natin ito, no, sa mga pinuno ng Israel at matatanda ng Israel, ano. So sa kabanatang 5, makikita natin dito na muli ang pangangaral ni Pedro ay ano, ating titignan, no. So muli sa verse 31, him hath God exalted with his right hand to be a prince and savior, for to give repentance to Israel, no, and forgiveness of sins. So malinaw na ang pangangaral ni Pedro dito ay nakatuon, ano, para sa pagsisisi ng bansang Israel, ano, para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan, ano. Then in Acts chapter 5 verse 35, ang sabi niya rito, and said unto them, ye men of Israel, take heed to yourselves what ye intend to do as touching this man. So sa 35, makikita natin ang pangangaral ni Pedro ay naka-address pa rin sa Israel, ano? Then in Acts chapter 6 verse 7 and 8. So tinitingnan natin dito kung meron bang distinction between the Jews and the Gentiles, at sa kanilang pangangaral ng mga little flockers kasama ni Pedro, sila ay tumutungo lamang sa mga Hudyo, no, sapagkat meron silang outstanding instruction mula sa Panginoong Yesus na huwag silang tutungo, no, sa mga hentil, no, at sa mga Samaritan, ano. So kaya hindi sila nakikipag fellowship, ano, sa mga Gentiles people, ano. So in verse 7,
And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem. Again in Jerusalem, greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. No? So then in verse 8, and Stephen, full of faith and power, did great wonders, miracles among the people. See, ang presence of signs and wonders is still existing, sa mga panahon na yon, dahil ito ang hinihingi ng mga Hudyo, Sila ay naghihingi ng signs and wonders. Sa panahon natin, we are not asking, o hindi tayo umaasa doon sa signs and wonders, sapagkat ang ating tinitignan ay ginawa ni Jesus doon sa krus ng Calvary. Sa Acts chapter 7, dito pinatay si Esteban, sa pamamagitan ng pagbato. So, sa kabanatang ito, Israel finally rejected the Holy Spirit. Dito natapos ang isang taong extension of mercy ng Diyos sa bansang Israel. Tandaan natin sa parable of the fig tree, ayon sa talinghaga, binigyan ng isang taong palugit ang bansang Israel. Mula sa kanyang pagkamatay hanggang sa pagkamatay ni Esteban, that is exactly 1 year, ayon sa talinghaga. So dito bumagsak ang bansang Israel, So dito bumagsak ang Israel, at ang programa ng Diyos para sa kanila ay pansamantalang tumigil. Ito rin ang sinabi ng talinghaga sa puno ng igos. After 1 year, kung hindi magbubunga, ito ay puputulin. So sa bahaging ito ng yung Biblia, makikita natin sa screen, dito bumagsak ang bansang Israel from the death of Christ until the death of Stephen, and finally rejected the Holy Spirit ng bansang Israel. Kanila itong ni-reject. Now, ito rin ang tinutukoy sa Romans chapter 11, verse 11. Sila ba ay natisod upang sila ay mabuwal? Huwag sana, sabi niya. Ngunit sa pamamagitan ng kanilang pagkahulog, ang kaligtasan ngayon ay dumating sa bansang hentil. So sa ating pagpapatuloy, nais kong i-recap ang ating natalakay to remind us sa paghati sa salita ng Diyos. Sa loob ng mga panahon, ito ay may tatlong bahagi. To remind us, sa loob na ito ay nakahati sa tatlong bahagi: in time past, but now, and ages to come. So ating natalakayan sa nakaraan. So ayon sa Ephesians chapter 2, napakahalaga na malaman natin ang pagkahati ng mga panahon. Ito dahil ito ay itong susi sa pag-aaral sa salita ng katotohanan. So mula sa paglikha hanggang sa Acts chapter 7, so makita natin ngayon, mula sa paglikha hanggang sa Acts chapter 7, ito ay bahagi sa time past. So makikita natin dito na ito ay bahagi ng time past. So yung makikita sa ating screen, from Genesis to Acts chapter 7. So makikita natin dito, bago tinawag si Abraham, iisang grupo lamang ang mga tao noon. Remember, sa ating nakarang topic, ang mga tao noon at ito ay ang mga hentil. Sa pamamagitan ni Abraham, pinili ng Diyos ang bayang Israel, at dito nagsimula ang dalawang grupo ng tao na may distinction o pagkakaiba. Ito ay tinawag nating pagtutuli sa Israel at hindi pagtutuli sa mga hentil. Ang Diyos ay nakitungo sa mga Hudyo upang maging pagpapala sa mga hentil bilang bahagi ito sa pangako niya ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 12. Tandaan natin, habang ang distinction, ang distinction o separation, yan, yung separation na yan, makikita ninyo,
Habang nandiriyan yan ay hindi maaaring umiral ang church, the body of Christ, dahil ang body of Christ ay pagsasama ng Hudyo at ng mga Hentil. So ayon sa Biblia, mula sa pagkatawag ng Israel hanggang Acts chapter 7, ito ay bahagi ng time pass. So sa mga panahong iyon, mayroong utos sa mga Hudyo na huwag pupunta sa mga Hentil, no? This is an outstanding instruction as katulad ng nasabi ko kanina, no? So in Acts chapter 10 verse 5, no? Pagkatapos namatay si Jesus, ang mga alagad ay nagpatuloy sa pangangaral exclusively sa mga pook ng bayang Israel, no? Until Acts chapter 7, at ito ay ating sinuri sa Acts chapter 1 to 7 sa ating pag-aaral ngayon, even sa nakaraan, natapos ang time pass after the death of Stephen and after Israel finally rejected the Holy Ghost in Acts chapter 7 verse 51. Dito nahulog ang Israel at pansamantalang tumigil ang pakikitungo ng Diyos sa bayang ito. No? Sa kabila ng patuloy na paanyaya ng Diyos sa bayang ito, sila ay patuloy na tumatanggi sa Diyos. Ipinapako si Jesus at bago ito namatay si Jesus sa krus, ito ay humiling sa Ama na patawarin sila, no? Dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa, no? So, doon sa tagpog yun, I believe na binigyan sila ng pagkakataon for a 1-year extension of mercy, no? Tandaan natin, sinabi niya ito para sa kanyang bayan at hindi sa mga hentil, no? Ang katawan ni Kristo ay hindi nagsimula sa Acts chapter 2 during Pentecost, no? Ngunit ito ang katuparan ng isang Jewish feast at natupad sa taong iyon, no? Ayon sa mga sulat ni Pablo, habang nangyayari ang mga bagay na ito sa nakaraan, from the beginning, from the foundation of the world, ang mga bagay na ito sa nakaraan or in time past, mayroong isang misteryo na nakatago, no? Secret hid in God, no? At ito hindi na ipahayag until si Saul o tinawag ding Pablo, no, ay naligtas, ano? Then in Ephesians chapter 3 verses 2 to 6, in verse 2, if you have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you all, ano? Ang mensaheng ito ay unang ibinigay at ipinahayag lamang kay Pablo, no? Given to me, to you word, no? Then in verse 3, how that by revelation he made known unto me the mystery, no? As I wrote afore in few words. So dito makikita natin, take note, no? The words unto me, unto me, the mystery, revelation he made known unto me. So then in verse 4, whereby when ye read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. Then in verse 5, makikita natin dito, which in other ages, sabi niya, was not made known unto the sons of men as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Mula Genesis hanggang sa pagtanggi, tandaan natin, ng Israel sa Santong Espiritu sa which is in Acts chapter 7, ang Israel ay nahulog, Ito ay nahulog doon, So, pagkatapos bumagsak ang bansang Israel, sabi sa igos, puno ng igos, sa parabola, siya ay pinutol, siya ay bumagsak. So, dito nagsimula yung tinatawag nating but now, yung panahong but now, nang naputol ang diling ng Diyos sa bansang Israel. Dito nagsimula ang panahong but now. Nang iligtas ng Diyos si Saulo ng Tarsus, siya ay
Iligtas Paul. So, siya ang naging apostol sa mga hentil, no? At sa kanya ipinahayag ang isang lihim na nakatago sa Diyos sa mga panahon at mga henerasyon na yon, no? Ito yung mystery of the fellowship in the same body sa Ephesians chapter 3 verse 6. Which is the body of Christ, no? So, ito yung mystery na ipinahayag kay Pablo, composed of believing Jews and Gentiles. Makikita natin ito sa Colossians chapter 1 verses 26 to 27 also, no? So, ating babasahin. Ang sabi niya rito, even the mystery which had been hid from ages and from generations. In Ephesians chapter 2, 3, it was revealed to Paul. But now is made manifest to his saints. Then in verse 27, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. Now, ang Gentiles dito ay nagkaroon na ng connection, which is Christ in you, the hope of glory. Then in Ephesians chapter 3, verse 6, hindi na nakalagay sa ating screen. Basahin ko. In verse 6, Ephesians chapter 3, verse 6, that the Gentiles should be fellow heirs. So, magkasama na ditong tagapagmana ang mga hentil sa mga Hudyo, no? There is no longer a separation between them. Wala nang distinction. And the body of Christ ay existing na, no? Sabi niya that the Gentiles should be fellow heirs of the same body, referring to the body of Christ, and partakers of His promise in Christ by the gospel. Dito na nawala yung wall of partition between the Jews and the Gentiles, nawala na ang distinction between them, Kaya nga sa talatang ito, in Romans chapter 10, verse 12, ang nakalagay dito, wala rin sa ating slide. In verse 12, Romans 10, for there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. No? So, now bago matapos ang panahong but now, no? Ang katawan ni Kristo or the body of Christ, the church, ito ay aalisin, kukunin, Then, magsisimula ang hula ni Daniel, yung tinatawag nilang 70 weeks, Ito 'yon, makikita natin sa ating screen. Magsisimula ang 7 years tribulation, So, ito yung 7 years tribulation. Pagkatapos na mahulog, ang bansang Israel, ipinagpaliban ng Diyos ang kanyang pakikitungo sa kanyang bayan, At muli lamang magpapatuloy ito after the church, the body of Christ caught up, Pag nawala na yung body of Christ sa lupa, so magpapatuloy muli ang dealing ng Diyos sa bansang ito, So dito magtatapos ang panahong but now, pagkatapos kunin ang body of Christ dito sa lupa. Now, pagkatapos ng panahon ng kapighatian, ay babalik ang ating Panginoong Yesus, At wawasagin ang hukbo ng Antikristo at magsisimula ang 1,000 taon, Magsisimula na yung 1,000 years. Ito ang mga kaganapan sa mga aklat mula Hebrew to Revelation, Ibig sabihin, yung mga pangyayari from the rapture until the fullness of time, ito yung mga pangyayari sa Hebrew and Revelation, Ang pakikitungo ng Diyos sa Israel ay
babalik at nakabase ito sa mga aklat na ito, no? Sa Hebrew to Revelation. Ito ang panahong ages to come. Tandaan natin, ito yung ages to come. Mentioned in Ephesians chapter 2 verse 7, ano? Ayon sa Ephesians chapter 2 verse 7, that in the ages to come He might shew the exceeding riches of His grace, no? The in His kindness toward us to Christ Jesus. Tandaan ang pakikitungo ng Diyos sa Israel in time past ay propesya, no? So tandaan natin, so ang pakikitungo ng Diyos sa Israel, sumabay kayo sa screen ko, in time past, ano? Tandaan natin to. At ay propesya. So, yan ang pakikitungo ng Diyos sa bansang Israel in time past, no? Subalit sa ating panahon, but now, ano, sa atin. So, ang pakikitungo ng Diyos sa Israel, tandaan natin, natigil, no? Pasamantalang natigil, ano? Ang umiiral na pakikitungo ng Diyos sa tao ngayon ay sa pamamagitan ng body of Christ o katawan ni Kristo. Makikita natin dito, ito ang pakikitungo ng Diyos ngayon, ano? At at ito ay ang paghahayag ng misteryo, no? Ito yung paghahayag ng misteryo dahil ang body of Christ is a mystery and revealed first to Paul, no? Kaya ang dealing ng Diyos sa atin in this present time sa pamamagitan ng body of Christ, which is mystery. So, ito ay nakatago before, no? Pagkatapos ang katawan ni Kristo ay kukunin, ano? Katulad ng sinabi ko kanina, ang Diyos ay muling makikipag-ugnayan, no? Siya ay muling makikipag-ugnayan sa Israel, ano? At muling ibabalik ang pakikitungo ng Diyos sa bansang ito sa pamamagitan ng propesya. Tandaan natin, makikitungo muli ang Diyos pag kinuha na niya ang body of Christ, then magsisimula ang 7 years tribulation, makikitungong muli ang Diyos sa bansang Israel sa pamamagitan ng mga propesya, no? So, sa pamamagitan ng mga propesya. Now, gaya ng sinabi ko mula sa Hebreo to Revelation, ito ang kanyang pakikitungo sa kanila, no? Tandaan ang pakikitungo ng Diyos sa body of Christ ay hindi sa pamamagitan ng mga propesya, no? Kailanman hindi pinakita ng Diyos ang katawan ni Kristo sa mga propeta, no? Ito ay isang mystery, ano? Dahil nga ito ay isang sikreto, no? Kaya hindi nakita ng mga propeta, no? Kapag ang body of Christ ay kinuha na ng Panginoon, ang panahong but now doon magtatapos, no? Ayon sa hula ni Daniel, darating ang Mesias at siya ay puputulin o put to death, ano? Ang bansang Israel ay dadaan sa Daniel 70 week pagkatapos magkakaroon ng 1,000 taon na paghahari ni Kristo. Remember, ang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay pansamantalang nahinto, no? At pagkatapos ng 1 taong palugit, pinatay nila si Esteban, no? At tinanggihan nila ang Santong Espiritu sa Acts chapter 7 verse 51. So ang Diyos ay naglagay ng isang bagay na wala sa hula ng mga propeta, no? Iyon ang body of Christ, ano? Hindi ito nakita ng mga propeta. Ito ang church, no? The body of Christ. Ganito ko nakikita ang timeline ng Diyos, ano, sa Biblia. Ang inyong lingkod ay naniniwala, no, kapag ginamit ang tamang paghahati, ano, sa salita ng katotohanan, maiiwasan ang pinaghalong doktrina, no, mula sa panahong nakaraan at sa panahong ngayon, ano, at maiwasan din natin na ipalagay ang mga mangyayari sa inaharap o the ages to come at gawin sa panahon natin ngayon, ano, bilang bahagi sa katawan ni Kristo, no. So, yun ang ating nakikita, no. So, sa ating
pag-aaral sa salita ng Diyos, kailangan natin itong makita yung tamang paghati sa mga panahon. Ano? Ang mga panahon ay may tatlong bahagi. No? So, iba-iba ang pakikipag o ang dealing ng Diyos sa bawat panahon. Ano? So, mapagpalang araw sa inyong lahat. We will continue our topic sa susunod na araw. No? Maraming salamat. God bless and to God be the glory.